Yung ipinalabas ka na ng mundo na mayroon ka ng lahat ng kailangan mo. Kailangan mo lamang magising. May isang pangkalahatang katotohanan na hindi napapansin ng marami. Ipinanganak ka ng may lahat ng kailangan mo para makabuo ng buhay na pangarap mo. Hindi ko tinutukoy ang mga mistikal o di makatotohanang bagay, kundi ang mas malalim at tunay na aspeto ng pagkatao. Tinutukoy ko ang iyong isip, puso at kakayahang lumikha, matuto at lumago. Nasa iyo na ang mga kasangkapan, mga mapagkukunan at lakas upang gawing oportunidad ang bawat balakid. Ngunit tulad ng isang binhi na nakabaon sa madilim na lupa, ang kapangyarihang ito ay nananatiling tulog hanggang sa ikaw ang magpasya na gisingin ito. Narito na tayo ngayon, harap-harap sa katotohanang ito, handa ng magising. Isipin mo si Thomas Edison sa kanyang madilim na laboratorio, napapalibutan ng libu-libong nabigong pagtatangka. Hindi lamang siya isang inventor, siya ay arkitekto ng mga posibilidad ng tao. Ang bawat bombilyang hindi sumindi ay hindi kabiguan, kundi isang mahalagang hakbang patungo sa pag-iilaw ng mundo. Alam niya na ang kabiguan ay hindi kabaligtaran ng tagumpay, kundi bahagi nito. Katulad mo, ipinanganak si Edison na may lahat ng kailangan niya. Kagustuhan, determinasyon, at ang kakayahang matuto mula sa bawat kamalian. Ang nag-iiba sa kanya ay ang kanyang kakayahang makita ang maliban sa kasalukuyan at makita ang nakatagong potensyal kung saan iba lamang ay nakikita ang pagkawala. At ito ang eksaktong dapat nating gawin ngayon. Buksan ang ating mga mata sa kakaibang potensyal na nasa loob natin. Ang mindset ay ang unang hakbang sa paglalakbay na ito. Ito ay parang kompas na nagbibigay direksyon sa barko. Kung tumuturo ito sa takot, pag-aalinlangan o kakulangan, ang destinasyon ay palaging hindi tiyak. Ngunit kung iayos mo ang kompas na ito patungo sa paglago, kayamanan at walang kamaling paniniwala sa iyong potensyal, ang landas ay magiging malinaw na hindi maiaiwasan. Ang tamang mindset ay nagsisimula sa pang-araw-araw na pagpipilian na tingnan ang mga hamon bilang mga nakatagong oportunidad. Isipin si Walt Disney na pinatalsik sa isang pahayagan dahil kulang sa imahinasyon. Isiping gaano kabalisa ito ngayon kapag iniisip natin ang isang tao na muling iginuhit kung paano ang mundo ay nananaginip. Hindi niya binago ang mundo dahil sa swerte o likas na talento. Ginawa niya ito dahil ang kanyang mindset ay hindi nasira. Naniniwala siya na ang imposible ay pansamantalang salita lamang, isang hangganan na nilikha upang lampasan. Ngunit hindi sapat ang mindset lamang. Upang talagang magising, kailangan mong alagaan ang ganap na pananampalataya sa sarili. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa relihiyon o pamahiin. Ito ay malalim na, pisikal na paniniwalang mayroon kang kapangyarihan upang baguhin ang iyong kapalaran. Si Andrew Carnegie, ang magnate ng bakal, ay hindi nagsimula bilang mayaman. Simula siyang batang imigrante na mahirap. Nagtratrabaho sa mga pabrika at kinakaharap ang mga hirap na maraming tao ang itinuturing na hindi maigupo. Ngunit dala niya ang walang kamaling pananampalataya sa kanyang kakayahang umunlad. Hindi naive ang pananampalatayang ito, ito ay estratehiko. Alam niya na bawat hakbang na may layunin ay nagdadala sa kanya papunta sa kanyang panghuling layunin. At ito ang pananampalatayang humantong sa kanya sa paglikha ng isang imperyo, hindi lamang para sa kanya mismo, kundi upang magbigay inspirasyon sa milyon-milyong katao sa loob ng mga henerasyon. Ang pananampalatayang ito sa sarili ay kailangang punuin ng kalinawan. Kung wala ang kalinawan, kami ay parang mga bangka na walang direksyon, nahihila ng hangin ng pagkawala ng focus at pagtatalo. Isipin si Henry Ford na nagbago sa industriya ng kotse sa pamamagitan ng kanyang pananaw ng produksyon sa masa. Hindi lamang niya binubuo ang mga kotse, gumagawa siya ng hinaharap kung saan ang bawat isa ay mayroong access sa mobility. Napakalakas ng kanyang kalinawan na nagawa niyang gawing puwersa ang isang simpleng ideya na nagbago sa lipunan. Siyempre nakaharap siya sa mga duda, kritika, at kahit sabotaheng mga kilos, ngunit hindi niya nawalan ng focus sa kanyang layunin. Ang kalinawan ay parang ilaw na gabay sa iyong mga aksyon na nagbibigay kahulugan
sa iyong mga desisyon. Kapag alam mong eksakto kung ano ang gusto mo, ang universe ay sumusunod upang tulungan kang makamit ito. At pagkatapos ay dumating ang pananaw. Ang pananaw ay hindi lamang tungkol sa pag-asa sa hinaharap, kundi ang makita ito ng may katinuan na parang umiiral na. Si Abraham Lincoln, isang tao na lumagpas sa walang katapusang mga hamon, ay may malinaw na pananaw ng isang pinag-isang at malayang Amerika. Nakikita niya ang hinaharap na ito kahit na ang kasalukuyan ay tila nalulunod sa kaguluhan at giyera. Napakalakas ng kanyang pananaw na sumuporta ito sa kanya sa pinakamadilim na mga sandali. Alam niya na ang progreso ay hindi laging tuwid. May mga araw na 3 hakbang ka pabalik at 1 hakbang ka paurong. Ngunit alam din niya na ang resulta ay hindi maiiwasan habang buhay ang kanyang pananaw. Ang pananaw ay ang puwersa na nagpapatakbo sa iyong paglalakbay, na nagbabago sa mga abstrakto sa konkretong anyo. Gayunpaman, ang pananaw na walang layunin ay tulad ng kotse na walang makina. Ang layunin ay ang nagbibigay kahulugan sa iyong ginagawa, ang bakit na lumalampas sa ano. Hindi lamang nilikha ni Steve Jobs ang Apple upang gawing produkto ang teknolohiya. Nilikha niya ang Apple upang baguhin ang mundo. Napakalakas ng layuning ito na humikayat ito ng mga taong may parehong damdamin at naniniwala sa parehong pananaw. Kapag natagpuan mo ang iyong layunin, hindi ka lamang nagtatrabaho, ikaw ay nabubuhay. Hindi ka lamang nagkumpleto ng mga gawain, ikaw ay nakakamit ang isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili mo. Ang layunin ay ang nagbibigay sigla sa iyo upang bumangon araw-araw kahit na mahirap ang daan. Ang disiplina ay ang susunod na hakbang at marahil ang pinakamahirap. Madali itong maramdaman ng ilang minuto, oras o kahit na mga araw. Ngunit ang disiplina ang nagpapanatili sa iyong paglalakbay kapag nawala na ang motibasyon. Disiplinahin ang sarili na kumilos, kahit na walang palakpak, kahit na walang nakatingin. Disiplinahin ang sarili na manatili nakatuon, kahit na sinusubukan ng mundo na ikaw ay biglain. Disiplinahin ang sarili na patuloy na mag-aral at lumago. Si Madam C.J. Walker, ang unang Afro-Amerikanang babaeng naging milyonaryo sa Estados Unidos, ay hindi nakamit ang tagumpay dahil sa tsansa. Dinisiplina niya ang sarili na magtrabaho ng walang katapusang oras, mag-aral at subukan hanggang sa matagpuan niya ang perpektong formula para sa kanyang mga produktong pangalis ng buhok. Ang disiplina ang nagbabago sa mga pangarap sa realidad, sa mga pagsisikap sa mga resulta, at gayunman, ang aksyon ang pinakamataas na antas ng lahat. Walang halaga ang lahat ng iba pang piraso ng puzzle kung wala ang aksyon. Sinulat ni Napoleon Hill tungkol dito sa Think and Grow Rich. Ang kaalaman na hindi isinasabuhay ay parang mapa na hindi gamitin. Maaaring mayroon ka ng tamang mindset, walang kamaling pananampalataya, kalinawan, pananaw, layunin at disiplina, ngunit wala sa mga ito ang magiging mahalaga kung hindi mo ito maisasabuhay. Ang aksyon ang nagpapagalaw sa mundo, ang nagbabago sa mga ideya, sa mga epekto. Si Rosa Parks ay hindi nagbago ng kasaysayan dahil sa isang matalinong ideya, kundi dahil sa kanyang tapang na kumilos na tumanggi lumipat sa isang segregadong bus. Ang kanyang aksyon ay nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao at nagpabilis sa laban para sa karapatang pantao. Ang pasasalamat ay ang lupa kung saan namumukadkad ang lahat ng mga katangiang ito. Kapag ikaw ay mapagpasalamat, nauunawaan mo ang halaga ng mga bagay na meron ka na nagbubukas ng espasyo para sa mas marami. Ang pasasalamat ay hindi lamang damdamin, ito ay pananaw, isang paraan ng pamumuhay. Si Oprah Winfrey na lumagpas sa isang pagkabata na puno ng kahirapan at pang-aabuso, ay iniutos ang malaking parte ng kanyang tagumpay sa pasasalamat. Natutong maging mapagpasalamat siya para sa mga maliit na tagumpay, para sa mga natutunan na aral, at para sa mga taong nagtagpo sa kanyang landas. Ang pasasalamat na ito ay nag-transform sa kanyang mindset, nagpapalawak sa kanyang pananaw, at nagpapalakas sa kanyang resiliensya. Ang resiliensya ang nagpapanatili sa atin na nakatayo kapag sinusubukan ng mundo na tayo ay ibagsak. Ito ang kakayahang umangkop
muling mag-invento at patuloy na umusad kahit na tila ang lupa ay nagkudkuran sa ating mga paa. Si Nelson Mandela ay naglaan ng 27 taon sa mga mahigpit na bilangguan, kinuha ang kanyang kalayaan at inilagay sa hindi makataong kondisyon. Ngunit lumabas siya hindi bilang biktima kundi bilang leader na. Ang resiliensya ay nagbigay inspirasyon sa buong bansa. Alam niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pag-iwas sa pagbagsak, kundi sa pagtindig muli kahit anong mangyari. Ang resiliensya ay nagbabago sa mga hamon sa mga trampolin. Ang adaptabilidad ang susi sa pag-unlad sa isang mundo na patuloy na nagbabago. Ang pinakamatagumpay na mga tao ay hindi sila na umaatras sa pagbabago. Sila ang sumasalubong sa pagbabago bilang oportunidad para sa paglago. Si Jeff Bezos, ang tagapagtatag ng Amazon, ay nagsimula sa pagbebenta ng mga libro online, ngunit inangkop niya ang kanyang pananaw para tanggapin ang mga bagong teknolohiya at merkado. Naiintindihan niyang ang tagumpay ay hindi sa paghawak sa isang ideya kundi sa patuloy na pag-unlad. Ang adaptabilidad ang nagbibigay daan sa atin na mag-navigate sa mga alon ng panahon na nagbabago sa mga hamon sa mga pampakinabangang bagay. Sa wakas, ang patuloy na pag-aaral ang nagtitiyak na ang aming paglalakbay ay hindi magtatapos. Ang pag-aaral ay parang paghinga. Kung wala ito, tayo ay humihinto sa paglago. Si Albert Einstein, isa sa pinakadakilang isipan sa kasaysayan, ay nagsabi ng isang beses, "Ang isip na naunat ng isang bagong ideya ay hindi na magbabalik sa orihinal nitong sukat." Pinapalawak ng pag-aaral ang ating mga orizonte, nagbubukas ng mga bagong posibilidad, at nagpapanatili sa atin na konektado sa walang hanggang daloy ng kaalaman. Kapag tinanggap mo ang pag-aaral bilang estilo ng buhay, ikaw ay hindi matatalo. Narito na tayo sa katapusan ng naratibong ito, ngunit hindi sa katapusan ng iyong paglalakbay. Ipinanganak ka ng may lahat ng kailangan mo para sa kakaibang tagumpay. Ngayon ay nasa iyo ang gawin ang kapangyarihang ito na magising. Tumingin sa iyong sarili, sa malawak na karagatan ng potensyal na natutulog roon. Makita ito, maranasan ito, yakapin ito. At kapag nagdesisyon kang kumilos, alam mo na ang buong universe ay handa na sumagot. Dahil ang universe ay hindi naghihintay na ikaw ay perpekto. Naghihintay ito na ikaw ay matapang. Tapang upang maniwala, kumilos at magpatuloy. At kapag ikaw ay naglakad ng hakbang na iyon, ang imposible ay sisimulang magbulwak sa harap mo. Ito ang iyong sandali, ito ang iyong pagkakagising.